perfect mornings po, Miss Bernadette. Thank you for joining us. So, Bicolano po kayo? Yes po. Ayun, Bicolano. Ayan po. Okay. Ibahagi nyo nga po sa amin ang inyong journey. May katagalan na po kayo sa industriya, no? Sa bag business. 2017 So, pa. 9 years. Almost Yes, 10 almost years. 10 Ano? years. Halos isang dekada na po. Pero paano kayo nagsimula sa bag business? Ito ba talaga ay hilig mo? Well, sino ba namang babae ang baka ilan lang ang masasabi natin na walang kahilig-hilig sa bag, pero when it comes to bags, talagang mahilig tayo dyan. So, paano po nagsimula itong idea ng ito? Actually, Miss Cheryl, hindi ito talaga yung gusto kong gawin. Oo. Okay. It started when I came back. Galing po ako sa Amerika, namatay yung mother ko, so I have to come back to the Philippines and take care of some properties na naiwan niya sa amin. And so nag-farm ako. I was into agriculture and farming. Nung engaged na ako sa farming, nakita ko and na-realize ko na ang mga farmers pala hindi ganun kadaling magkaroon ng income. Kasi from the time they plant the crops to the time they harvest, wala silang masyadong ginagawa. So naisipan kong turuan yung mga asawa ng aking mga neighbor farmers ng skills na alam ko. Kasi mahilig na talaga po ako ng mga art activities, mahilig ako magtahi, at saka kung butingting. So, during that period, ang ginagawa ko noon, I go to the ukay-ukay, I source old clothes, and then deconstruct the clothes. The buttons I keep aside, and nung marami na yung buttons, may nagturo sa akin gumawa ng upcycled button bracelets. So, it also hit the market. In fact, na-feature din ako nun sa isang programa. And yung fabrics naman, ginagawa kong patchwork. So, nagkakaroon ng blankets, ng sometimes clothing out of the upcycled fabrics that I get from the old clothes in the ukay-ukay. So, and then, nung tinuruan ko na yung mga wives ng farmers, so nagkaroon ako ng bigger workforce. So I have to think more of other products na paggagamitan ng upcycled fabrics. Dumating naman yung pagkakataon na naisipan ko, dahil involved na ako noon sa Department of Agriculture, naisipan kong magbigay ng mga proposals sa different government agencies like DTI, DA, DSWD. And luckily, ang DSWD na merong programa na 4-piece, meron silang SLP na part ng program nila, yung Sustainable Livelihood Project. So, naintindihan nung provincial DSWD namin sa Kamsur, so na-approve niya yung proposal ko to teach 150 women the art and skill of hand embroidery. So, medyo nalihis kasi po, ang Baaw, Camarines Sur, where I live and come from, known siya as the embroidery capital of the Bicol region in the 70s. Yung mga clergy natin, yung mga vestments nila, dinadala nila sa Baaw para pabordahan. So, yun ang skill na itinuro ko sa kanila. Kaya lang, ang ating mga, yung mga tinuruan ko, they don't have capital naman to start their own business with the learned skill. So, ang naisipan ko noon is to use, again, materials that we find easily in the ukay-ukay. Yes. And it's affordable. Magkakapital man ay Almost zero. Yes, nga eh. oo. Because actually, you can start from your own cabinet, yes. yung wardrobe True, mo, di ba? oo, agree. Yung mga sumikip o lumuwag na pantalon. And so, we began using denim. So, noon, ang source ko noon, syempre yung mga sa sarili muna namin gamit. But eventually, I go to ukay-ukay and buy the denim jeans in the ukay-ukay. Of course, we wash them. We wash them before we deconstruct. And so, that started the bags that we make out of upcycled denim. Naalala niyo pa po ba kung ano yung unang-unang produktong ginawa niyo? Yes, of course, hindi ko yun makakalimutan kasi syempre yung mga tinuruan ko, hindi pa sila masyado magaling magborda, no? But to make it sustainable, you have to buy what they do. Otherwise, iiwanan nila yung kasi they have to earn for food on the table. So
ang ginawa ko noon ay distributed swatches of denim. Dinadala nila sa kanilang mga bahay, doon sila nagbuburda, and they returned the embroidered swatches. So I paid them by the piece. So nandoon na yung may magaganda, may Meron mga yung- pangit. But I have to buy all. Hindi pwedeng mag-discriminate that phase of the business para ma-encourage silang gumawa tuloy-tuloy. Tapos gag-guide nyo na lang na you can improve pa, Yes, maybe next correct. time mas pulido. Yes. Ayan, ikaw ang quality control. Lahat ako. So, what we did was, mix the nice ones with the not so nice ones. Para hindi Parang- halata. Yes, Ah, correct. hindi halata. Para siyang naging patchwork. Mabalik lamang po Opo. ako. Umuwi kayo mula sa ibang bansa para ayusin. So, hindi ka na umalis ulit. Hindi na po. I Parang- found my place in Aha. Bao, Camarines Sur. Okay. And I found also my purpose in building communities. It's wonderful. So, yun ang naging ano. So, patchwork siya. You cannot Okay. look na kung alin ang maganda, alin ang pangit. And my first nag-support talaga ng mga products namin noon was the Department of Agriculture. Kasi pag may guest sila, yun ang tokens pangregalo, nila. token. Yes po. Sige nga po, pwede nyo po bang i-share sa amin yung kwento sa likod ng face design? Okay, yun na ang inyong mark. Yes, no? now. Yan ang ano po. Pwede po ba? Okay, let's... Naging iconic po yung face like Ayan, this. yan. Alright, Opo. yes. Paano yan? Nag-come about? Oo, paano naging ganyan ang mukha niya? Okay, so May sinong basihan nyo? Parang naalala nyo ba kung kumbaga ang nung mga bata tayo, ganito tayo kasimple and fun Mag-drawing, diba? mag-draw, Parang sketches lang. Oo, hindi Oo. kailangan na perfect pero happy yung face. Yan, naalala ko nun, pag nagkulay tayo, coloring, lagpas yan. Sa linya. Hindi perfect din yung shade Yes. niya na even. Ganun po ba yun? yes. Actually, I have 12 faces based on 12 my paintings. And I call them the 12 disciples of Bidi Bidi, but they are women faces. Oo. Kasi masyadong macho ang ating 12 disciples, 'di ba? So Ito ba sila? yeah. Now you cannot determine already the 12 because since each one is made by a different person, naiiba yung kanilang interpretation. Aha. So hindi na siya masyadong doon sa original na artwork kasi nagkakaroon na ng kanya-kanyang interpretation ang mga nag-embroider. And they're free to do that. You gave them the freedom to do that, diba? At first, I was dictating on them kung anong kulay ng lipstick, ng cheeks. Oo. Kaya lang naisip ko na, we have to inspire them also to be creative. So I let them choose the colors na. Ma-express nila yung kanilang mga Yes. sarili. So Opo. may sketches ka muna pala ng 12 Yes. faces. Opo. Yung original niya, mapapansin mo talaga, iba-iba talaga yung mukha. Iba-iba talaga. Pero ano yung inspiration nyo? Frida Kahlo actually with the flowers on her head. The Mexican artist na Frida Kahlo. So it's very colorful and Okay. she has all these floral headpieces on her. And so that inspired me to do my impressions. And then that's the origin of the faces that we now see. You cannot find two faces alike. Oo. They're oo. all different na. Expression yan nung gumawa. Opo, mga kapatid. yes. And hanggang ngayon po ba, paano lumaki, paano lumawak, at gaano na karaming mga, may bahay po, mga misis ang Yes po, gumagawa mga ngayon? wives. Mga Opo. wives. So, wala po kaming factory because yung aming taga-burda ay nananatili sa kanilang mga tahanan. So, they continue to be mothers, wives. Ayoko kasi ng ganun. And wala Work from silang home sila. pressure. Yes. Ngayon, uso na ang work from home. So, ganun po. I started with 150 trainees, but not all of them pursued the skills. So, nung nag-pandemic, nadagdagan kasi yung mga nawalan ng trabaho, nag-apply sa akin. Even yung husbands ng dati kong nagboborda, tumutulong na rin sa kanilang mga wives. So, different communities po. I have a community that does the hand embroidery. I also have the community that does the
weaving of the grass. This is bangkuan grass. It's different from water lily. And so another community works on the crocheted flowers. And then I have a small community in my farm that does all the putting together to make the design that I do. So, dun po. More than 100 na po, Miss Cheryl, ang gumagawa for me. At ito po, yung mga inuuwi nila, parang boss sila ng sarili nila. Nasa sa kanila eh. Kung isa lang ang masubmit sa inyo, Miss Bernadette. Mga maliit lang yung isa kita lang nyo. yun. Opo. Pero kung magsisipag ka, 'di ba? Mas malaki ang kita. So nasa Yes. sa kanila na 'yon, Yes hindi po. po ba? So ito yung mga unang produkto nyo, mga upcycled. Yes po. But, Hanggang ngayon, Miss Cheryl, ganun pa rin marami pa rin talagang kaming denim products. pa rin po ang focus po ninyo. Yes, because it's, to Grabe. create denim jeans, ang laki pala ng nagagastos. Oo. At ng- saka tapos, diba? Yung Mga basura talaga, Oo. totoo. Ganun karami. Yung mga gusto, ako sa akin, kesa pumubili pa sila ng mga sa ukay-ukay. Mga kapatid, tingnan nyo yung inyong mga closet, Correct. Kung maaari, ay dahil because social enterprise po, yung inyong negosyo, i-donate na lang po natin yung mga hindi na natin ginagamit na maong. Or, ma-inspire kayo mismo magsimula, 'di ba? Yes. You can get trainings. Kagaya si Miss Bernadette, nagte-train po sila. But I'm sure like, I don't know, TESDA maybe, or Yes. DTI, ay pwede pong mag-train, or gupit-gupitin nyo lang, magtahi-tahi lang kayo, o patsi-patsi, makabuo. Diba? Meron na po kayong ganyan na bag. But of course, nagsisimula po sa lahat, ang lahat sa maraming mga challenges, diba? Ano yung biggest challenge po sa inyo nung kayo'y nagsisimula? Kasi I'm sure hindi pa ganito kapulido at kaganda ang una yung produkto. Yes, Miss Cheryl. In fact, kagaya ng nasabi ko sa inyo yung quality ng embroideries dati, talagang hindi pa ganun kaganda. Aha. So, I started with that. Tas naging challenge naman yung mga tao kasi minsan ayaw payagan ng asawa. Yung mga ganong very unfeminine reasons. So, ang ginagawa ko po, palagi tayong nag-i-invite ng mga bagong women para kung gusto nilang mag-engage in the livelihood. We continuously give trainings. Sa materials po, wala kaming naging challenge kasi it's readily available. Kahit saan ka pumunta, meron Pero ang usually na i-experience naming challenge ay kasi ang Bicol po palagi binabagyo. In fact, I experienced Typhoon Christine where nalubog talaga kami. So all my materials were destroyed. Most of the denim we washed and it took us more than a month to wash all the denim that we had for producing the bags. Aside from that po, wala naman. Kasi kagaya ng nabanggit nyo kanina, ang capital naman when you're doing upcycling is almost zero Yes. You can start from your closet nga. Yes. Opo. So, yun lang. Okay. Ngayon po, gaano ngayon tinatangkilik? Dahil ang way to go now, yung sustainability nga po mga kapatid because of our waste. At ito yung in-encourage natin, pinupush na sana suportahan po natin yung may mga ganitong negosyo na naka-focused on sustainability at the same time yung sariling atin po. Pero, kamusta ang pagtangkilik po ng mga kababayan natin? And umabot na rin ba ito sa ibang bansa? Yes, Cheryl. I consider that really lucky. Aside from making the good products, kasi I was included in the exhibit in Dubai, the Expo 2020, through the DTI. So I was there. I also exhibited in Korea, in Japan. Pero po, hindi ako nag-e-export directly to institutions. What the items that we make, the BDBD products as we call them, nakakapunta sa ibang lugar because people from the Philippines, mga balikbayan, mga locals natin talaga ang nagpe-patronize ng ating mga products. And it was so timely na in 2017, nandoon na yung sensibility nila to have pride in locally made
products. And so, hindi ko naman ito masasabing solo ko lang. Several agencies have helped me become what the Yes. brand is now. So, like PCW, nagkaroon sila ng help from the Canadian government. So, nagkaroon ng Great Women. So, nagkaroon ako ng mga trainings para maging ako. Opo. At ito, mula po sa inyong, ito pong inyong own design na mukha, ay may iba na rin ang produkto. Itong kagatulad Yes po. po, opo. Paano napunta na, oh, okay, it's time to medyo mag-level up tayo. Let's think of other products Materials. na gawang atin material pa rin mula sa Kamsur. Yes So, po. ito po So, yun. like this one po, the bangkuan grass is very prolific in Kamsur. So, unlike albay that uses a lot of abaca, this Aha. one is abaca. Medyo sa amin, sa Kamsur, mas marami ang bangkuan. Oh, malambot. Mas malambot Mas siya. malambot Oo. and nadadry talaga siya unlike other At materials. napipino, makinis. Yes, Ayun opo. po. So, it Oo. doesn't damage Sumasabit. Kasi yung iba sumasabit, Opo, yun ang naging oo. comment. Yan naman pong fabric na nasasabitan ng zipper natin, they are hand-woven by the buhi weavers. Oo. So, nakakatuwa din ang kwento niyan kasi they are woven from upcycled threads. So, yung mga collars, Oo. inaander nila yun ang nagiging thread na wini-weave nila to become fabrics. Tapos yung lining sa loob, ay Yan kung ay- ano rin yung mga sobra-sobra. Yes, Oo. So correct. talagang walang tapon. Hanggat walang masasayang, gagamitin natin. Ano po. Right. So iba-ibang design na rin, iba-ibang sizes. So nakakarating na rin to sa ibang bansa. Nakakarating na po and we have stocks at Kultura. So malaking tulong po sa amin na meron kaming stock sa Kultura kasi na-assure po kami ng regular income. So we just don't depend on walk-in guests kasi ang physical store ko naman nasa Bao Camarines Sur lang eh. So most of our customers we ship the products to our customers. Buti po nandito kayo sa Maynila ngayon. Ano? Ngayon po- Tamang-tama yung timing ng pag-imbita namin sa inyo, ma'am. Yes, ma'am. Recently kasi I took the job of being the executive director of PICAF. It's a DA-attached agency. So, nakabase na po ako ngayon sa Quezon City. Ayun. Noong pong 9 years ago, when you were starting, nandoon, of course, yung nagsisimula na yung awareness pagdating sa pagkakaroon ng sana ang focus ng isang negosyo ay on sustainability, ano po, na maging sustainable. But now, people are more aware. Ano po, kayo, mas paano nyo pinapahalagahan palalo na mas mulat na tayo na ganito pala kalala ang waste na ng mundo para masustain pa rin or mag-isip pa ng ibang ideas na na-focus pa rin on sustainability. Yes po. Sa practice po namin, wala talagang part ng denim jeans, for example, na itinatapon. So even the cintureras, where we put the belts doon Yes. sa pantalon, ginagamit po namin yan. Wala lang po akong dalang sample. In fact, in my artworks, I recently had an exhibit at the podium in Art Lounge Manila. Yung ginamit ko nun yung mga denim seams na inaalis namin sa pantalon, yung mga nasa So, everything, you just have to immerse yourself in the materials at hand and focusing on fabrics nga na otherwise is waste. And inspiration really comes to you. O palagi kang mai-inspire at the back of your mind. Syempre, you want to be kind to our environment, provide livelihood kahit simple lang ito sa ating mga kababayan. Yun ang I believe na nakakapag-sustain sa aming enterprise na social enterprise. Ano nga pa po ang pangarap nyo sa BDBD? Ang pangarap ko is medyo years na, ang pangarap ko ay magkaroon ng school sa farm. I have a farm in Baao. So para makita ng mga kabataan lalo na hindi na masyadong engaged sa mga tactile skills, medyo techy na sila. So by having that
institution siguro and exposing the youth na maganda pala ito. In fact, ngayon kahit wala pa yung school na yun, nagkakaroon na po ako ng mga immersion classes from different schools. They want to see how a bidi-bidi bag is created. So from deconstructing to putting it all together, na-observe na ng mga kabataan ngayon. So, yun ang dream ko na I have a place where the process is seen by the youth for them to get inspired. And I'm sure malaking bagay po yan kung, well, sana magkaroon po ng pagkakataon na talagang totally supportahan po ng pamahalaan. Yes This po. is good. You get support now, but I'm sure you need more than... I need more. Ang pangarap ko talaga, Miss Cheryl, makita ng Sana. DSWD yung mga ginagawa naming kumot. Kasi pagka, 'di ba, pagka may sakuna, namimigay naman sila ng mga kumot. This is like hitting a lot of birds with one stone. Kasi tinuruan na namin sila. I mean, from their funds, nagturo na kami ng pananahi. So, meron na kaming produkto. If they can patronize the output of our trainees and give them to yung nasasalanta ng mga sakuna, then it's a full circle. So, isa yun sa mga pangarap ko na ma-realize ng gobyerno. Ayan, Secretary Rex. Ayan po. Okay, maliban po dyan. Okay, you started with bags. Do you have other products now? Ito po yung kanilang mga cute na pouch. Mga Pouches. kapatid. Now we have this journal. So yeah, I'm a journal keeper kasi. So this is a journal. It's also available at Fundación Sanso. We have a footwear na po ang latest na product. Meron, kaya lang hindi ako nakasuot, hindi ko mapakita. But yes, we have that. It's made of upcycled denim, hand embroidered, and with rubber na very light. So it's very comfy. Ayan, mga kapatid, nakikita nyo po Yeah, sa inyong yan. mga screen. At siguro, I'm sure marami na pong interesado. Paano ba, Miss Bernadette, na makakapag-order and makita namin yung ibang designs? And can we order online? Yes, ma'am. We have several pages in Facebook. That's BDBD, my personal account, Bernadette B. De Los Santos. We also have a page in Instagram. Which is BDBD 101. Ay, Bidi-Bidi 101, mga kapatid. Siguro po sa mga, ano po ang inyong iiwan na mensahe doon sa mga interesadong magsimula ng kanilang negosyo, whether kung sa pagdating sa sustainability or basta sa negosyo in general, ano po ang dapat nilang unang i-consider? Ang una para sa akin pong na-consider ko, gawin ko yung yung nag-i-enjoy ako. Kasi kahit walang bumili, may bumili or wala, gagawin mo pa rin Kasi paggising ko pa lang, gusto ko nang gumawa. So I think that's the first one. And of course, always kaakibat mo yung community where you are. Kasi hindi mo naman kayang umunlad. Nagbikol ako, umunlad na mag-isa. Kailangan may katuwang ka. And ang makakatuwang mo, yung mga nasa paligid mo na mga people. Thank you for making time. Again, imbitahan nyo po sila na suportahan ang inyong produkto, Miss Bernadette. Yes, you can find me in Instagram, BDBD101 and BDBD Bicol. And also sa Facebook po, we do entertain orders online and we ship to you. So, very easy naman po. Payment is via GCash or bank transfer. Dito po sa Manila, meron na rin. Yun pong nasa kultura. Yung nasa kultura. Alright, thank you so much for joining us. Thank you so much for having me. Ayan po, si Miss Bernadette De Los Santos ng Bidi-Bidi Enterprise.